Magpalang gabi po sa ating lahat na nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa oras na ito sa ating Diyos na buhay. Magpalang gabi po. Ako po si Brother Arnel, ang inyo pong kapatid sa pananampalataya. Sa tulong po ng Holy Spirit at layunin ng Panginoon Diyos, narito po ako sa inyong harapan, may lakas ng loob na nagmumula sa Kanya upang ihayag ang Kanyang salita na nagmumula sa Kanya, mga kapatid. Ating pong, the Word of God ngayon ay, ang ating pong scripture ngayon ay Proverbs, sorry po, andra po sa lahi. Proverbs 19:21. Pwede po tayong tumawid, basahin po natin sabay-sabay ang pangako ng Panginoon Diyos para sa atin. Many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Tayo po manalangin. Hallelujah. Dakil namin Diyos, salamat po Lord God sa oras na ito. Meron po kaming kalaya at pagkakataon, Panginoon, na basahin ang iyong pangako, Panginoon, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa aking mga kapatid na narito kayo, Lord God, upang makinig na iyong banal sa tao, Lord God. O Diyos, buksan mo po ang aming spiritual na kaisipan, ang aming spiritual na puso, ang aming spiritual na pangunawa, O Lord God. Itago mo ako, O Diyos, sa iyong likuran upang maihayag ko, Panginoon, ng maayos, malinaw, Panginoon, ang gusto mong ibigay, Panginoon, sa oras na ito, O Lord God. At may sa pamuhay namin sa araw-araw buhay, O Lord God. Ang lahat pong ito ay binabalik namin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Pwede na po tayo umupo. Amen. Sa Tagalog po yan ay marami tayong plano sa ating buhay, ngunit ang Panginoon Diyos pa rin ang nasusunod. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa ating buhay ay makasunod po tayo sa Kanyang kalooban. May dalawang bagay po ang Panginoon Diyos, may dalawang bagay na layunin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Ang una po ay God purpose, it is bigger than to our plan. Ulitin po, God purpose, it's bigger than to our plan. Mas malaki ang layunin ng Panginoon Diyos kaysa sa ating mga plano. Mga kapatid, marami po tayong plano sa ating buhay na naumpisahan na natin, nasa kalagitnaan na, malapit nang matapos. Ngunit, ang mga plano pong ito ay nagbabago. Pabago. Ulit-ulit, puro umpisa, walang katapusan. Sapagkat mayroon po tayong pag-uugali na mahilig po tayong makipagkompetensya sa iba. Sa maikling salita po, wala po tayong kasiyahan, mga kapatid. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos, Diyos nating buhay, Diyos nating makapangyarihan, yung layunin sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, kailanman hindi nagbabago. Amen? Amen. Tingnan po natin ang pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po dyan, huwag tayo makiayaw sa takbo ng mundong ito. Mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ang kalooban niya. Amen? So sa ibang translation po yan, huwag natin tularan ang pag-uugali ng ibang tao at sa halip, ang Panginoon Diyos, baguhin yung ating pag-iisip at maunawaan natin ang kalooban niya. Amen? Ang example ko po rito ay, nung mga bata pa tayo, ang mga mahal natin sa buhay, tinatanong po tayo, Bunso, anong pangarap mo sa buhay? Ang sabi po natin, kung ano po yung nakikita natin sa kapaligiran. Gusto ko po maging teacher kagaya ni ate. Bunso, anong gusto mong paglaki? Gusto ko kagaya ni Kuya, pulis. Habang tumatagal po ang panahon, lumalawak po ang iyong pananaw sa buhay, nag-iiba po ang iyong plano sa buhay, nag-iiba po ang iyong pangarap sa buhay. Amen? Nung high school po tayo, alam niyo po yung school yearbook? Di ba, tinatanong ng mga advisor natin, isulat niyo ang inyong mga ambisyon sa buhay. Ang sinasabi pa natin, yung pangarap mong dati maging teacher, naging, I want to be a good nurse. Di ba? At yung police, I want to be a good engineer. Amen? Mga kapatid, sa panahon na pabago-bago ang inyong mga plano, sa panahon na pabago-bago ang inyong mga pangarap, naisip niyo ba sa sandaling ito na dito kayo dadalhin ng inyong mga pangyapak? Nandito ka ngayon sa tahanang ito? Mga kapatid, ang layunin ng Panginoon Diyos sa ating buhay ay mas malaki pa sa doon sa ating pangarap. Alam bakit? Narito tayo ngayon narito tayo mga kapatid upang baguhin ang ating buhay. Amen? Upang makipag-ugnayan sa Kanya. Upang sumunod sa kalooban niya. Upang makilala natin ang tunay na buhay
tunay na katotohanan at tunay na daan nagmumula sa Kanya. Gusto ng kapatid, gusto ng ating Panginoon Diyos, yung layunin niya, na tanggapin natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Amen? Sapagkat yung kaligtasan ay nagmumula sa Kanya, kapatid. Yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos, na hindi maabayaran ng pira at salapit na nagmumula sa yung plano at pangarap. Amen? Yung kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Number 2 po ay, God purpose, it is powerful done to our plan. God purpose, it is powerful done to our plan. Mas malakas, mas makapangyarihan ang plano ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Madalas po, mabilis tayong maniwala, manalig, sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. Na kung saan po yung ating mga plano at pangarap ay nakadepende sa mundong ating ginagalawan. Ang ibig ko pang sabihin, kanina po nung pagpasok nyo rito, nagtiwala po kayo nanalig dyan sa bangkong inuupuan nyo ngayon, na matibay yan, hindi po kayo babagsak. Sa ilang minutong pagsasalita ko dito ng salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Amen? Kanina po, nung pumasok kayo sa trabaho, umuwi kayo galing trabaho, nagtiwala kayo, nanalig kayo doon sa bus at doon sa driver, naligtas kayo makakauwi. Amen? Nung nagbakasyon po kayo, nanalig kayo, naniwala kayo, doon sa aeroplano at sa piloto, na makakarating kayo matiwasay doon sa bansang paroroonan nyo. Amen? Pero ang mas masakit, kapatid, ang mas masakit, doon sa nagbigay ng karunungan at kalaman na gumawa ng bangko na yan, nawawala ang iyong pananalig. Amen? Doon sa nagbigay ng buhay at lakas, doon sa bus na nagmaneho, at doon sa nagpalipad na aeroplano, nawawala ang iyong pananampalataya. Sapagkat meron po tayong mindset na, to see is to believe. Amen? Mga kapatid, hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito nang wala ang Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito nang hindi masaya. Alam mo bakit, kapatid? Kahit ano pang yaman nyo sa buong mundo, kahit kilala pa kayo sa buong mundo, kahit kayo pa yung may kapangyarihan sa gobyerno, hindi po kayo magiging masaya. Sapagkat yung puso nyo po, puno ng pangamba. Yung isipan nyo, puno ng alalahanin. Alam nyo bakit po? Doon po kayo dumidepende sa karunungan at kalaman na meron kayo. Mga kapatid, bakit hindi po natin subukan na tumandal, mamuhay, lumakad sa pananalig natin sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na natin nakikita. 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Mga kapatid, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari natin Panginoon. Psalms 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari niya. Amen? Amen. Mga kapatid, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Kahit ang buhay mo, kahit ang lakas mo, may katapusan niyang kapatid. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, yung dakilang pag-ibig, yung makapangyarihan niyang pag-ibig na higit pa sa plano mo, na noon pa man hanggang ngayon ay patuloy niyang pinagkakaloob, tanggapin mo kapatid, upang hindi ka maging alipin ng pangamba sa puso mo, alalahanin sa utak mo, upang maging malaya ka dyan, kung ang pag-ibig sa puso, kung ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay tatanggapin mo. Alam mo bakit? Magkakaroon ka ng puso natin, magkakaroon ka ng kapanatagan. At hindi mawawala yung pag-alala mo, kapatid. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang katapatan niya ay magpakailanman. Psalms 105, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continue through all generation. Mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang katapatan niya ay magpakailanman. Kaya kapatid, tanggapin natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos na makapangyarihan kaysa doon sa ating mga plano at pangarap. Unahin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. Kapatid, may mga hadlang sa ating buhay na kung bakit tayo hindi nakasunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Number 1, wrong decision. May mga bagay po sa buhay natin na gumagawa tayo na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Minsan po, gumagawa tayo ng maling desisyon, pabigla-biglang plano, pagkat doon po tayo sumasandal sa salitang bahala na. Bahala na kung anong mangyari. Amen? Pero ang resulta po ito sa huli ay pagsisisi. At inaamin ko po sa sarili ko na isa na po ako doon. Ang example ko po nito ay, may kilala po ba kayo na may maganda ng kumpanya, maganda ng trabaho, maganda ng benepisyo, pero pinili pa rin niyang umalis
Pero sa bandang huli, yung kampanya niya, nagsarado din. Amen? Ang pangalawa po ay, may kilala po ba kayo? O naranasan niyo po ba na may ibang tao nang hikahit sa inyo na sinabi sa inyo, kapatid, ipagkatiwala mo sa akin ang pera mo at tutubo po ng malaki yan. Dahil sa pagnanais mo na tumubo ng malaki, ipinagkatiwala mo naman sa tao na yon. Amen? Ipinagkatiwala mo sa tao na yon, hindi ka na nagtanong sa ating kapatiran, sa ating pamilya, siguro na sa isip mo, huyo kayo pag yumaman ako. Di ba? Ganun. Sa bandang huli, yung pera na pinagkatiwala mo sa tao na yon, ang layunin pala ay sarili niyang pang-interest lang. Nawala na yung tao, nawala pa yung pera, yun po yung maling desisyon. Sa mixing paliwanag ko po, ganito po yun eh. Sino po dito mga nag-gym? Badot siya daw po nag-gym. Sa isang araw po natin, sa isang araw po natin pag-gym, hindi po natin makukuha yung epekto na to sa ating katawan, sa ating physical na katawan, para ihambing natin doon sa 10 buwan na nag-gym. Amen? Na siya'y naghirap, na siya nagtiis, at siya naghintay at dumaan sa tamang proseso. Amen? Sa Bible po, kung nabasa po natin Genesis chapter 1, ang Panginoon Diyos, kailanman po, ay hindi nagmadali nung tayo likain. Doon po tayo nilikha sa 6 na araw. Binigyan niya muna sa atin yung lahat ng ating pangailangan. Una, langit at lupa, liwanag, tubig, hayop sa lupa, at yung mga isda po, na kung saan may pangangailangan tayo, na ibigay ang Panginoon Diyos. Amen? Panginoon, ibig ko sabihin, hindi tayo pwede humakbang sa kailamang baitang hagdan na hindi po natin nadaanan yung unang baitang. Amen? Ang unang baitang po, sabi sa pangako, Matthew 6:33, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang layunin ng Panginoon Diyos, hanapin muna natin siya at yung kalooban niya. Huwag tayong humakbang doon sa kailamang baitang. Ibig ko sabihin, ang ating mga plano at pangarap, ipanalangin natin. Ilapit natin sa ating mga kapatiran at alam po nila kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Tinan mo na ako. Yes, God po. Number 2, burn ourselves. Yung takot po natin sa ating sarili. Ang Panginoon Diyos po, gusto niya, naglilingkod tayo sa Kanya. Ang Panginoon Diyos po, gusto niya, inahayag natin ang Kanyang salita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating mga kilala, at sa mga tao na nakapalibot sa atin. Ngunit minsan po natatakot tayo. Nawawalan po tayo ng tiwala sa ating sarili. Alam niyo kung bakit? Yung abilidad, yung kakayahan natin, inahambing natin sa iba. Mga kapatid, kung ang Panginoon Diyos ay sa buhay natin, huwag kayong matakot. Ang example ko po rito ay, binigyan po tayo ng ating mga leader. Bro, ikaw ang mag-speaker sa LG natin. Ikaw ang mag-speaker sa Alpha natin. Wag bro, takot ako dyan. Wag bro, nangangamba ako dyan. Wag bro, wala akong lakas ng loob. Hindi mo alam, yung Panginoon Diyos, kaya sinabihan yung ating kapatid na yon kasi nakikita niya na mahina yung kalooban. Amen? Gusto niya, palakasin ka. Sa iyong pag-aaral, nabasa mo yung Isaiah 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, huwag kang mangamba. Papalakasin kita, tutulungan, iingat at iligtas. Amen. Ba't ka matakot? Ay, nandun yung pangako ng Panginoon Diyos sa pag-aaral mo. Kaya mga kapatid, pag binigyan po tayo ni Pastor Roy o ng ating mga LG rito, huwag po kayo matakot. Amen? Sa pagbabasa po natin, nandun yung inspirasyon para matanggal po yung takot natin sa buhay natin. Amen? Kung nakita po natin yung, kung nabasa po natin, o babasahin po natin yung kwento ni Joshua. Si Joshua po. Si Joshua po ay, nung panahon na yon, namatay na po si Moises na lingkod ng Panginoon. Ang ginawa po ng Panginoon sa kanya, siya po ay binigyan ng katungkulan na mamuno po sa mga Israelite upang bawiin na po yung lupang pinangako, yung lupa ng Kanaan. Si Joshua po ay hindi natakot. Hindi natakot na lumaban. Pero bakit? Alam niya, sa buhay niya, ang Panginoon Diyos, ay kanyang sasandalan. Alam niya, ang Panginoon Diyos, ang kanyang magiging sandata sa lahat ng laban. At alam niya na magtatagumpay siya sapagkat ang layunin na yon ay nanggaling sa Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Panginoon Diyos sa kanya, Joshua chapter 1 verse 9, Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi niya,
Hindi ba tinutos kayo? Maging malakas ka, maging matapang ka. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya. Ako ang Panginoon Diyos na sumasa iyo. Saan ka man pumunta. Amen? Pangako ng Panginoon, huwag kang matakot. Kapatid, ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Ayan. Number 3, self-behavior. Yung pag-uugali po na yan, nakakahadlang din po yan sa lawin ng Panginoon sa ating buhay. Minsan po siguro narinig niyong walang perfectong simbahan, walang perfectong tahanan. Narinig po natin yan kapag may kapatiran tayong umalis na naglilingkod, kapag may mga kapatiran na hindi natin na po nakikita. Pero ang tanong ko kapatid, saan po nagsisimula ang problema? Sa simbahan, sa tahanan, o doon sa pag-uugali mo? Sa pag-uugali mo na hindi mo sinusuko sa Panginoon. Sa pag-uugali mo na hanggang ngayon, namumuhay sa iyong sarili. Na konting kurot, alis. Amen. Amen. Yung pag-uugali na, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali ng iba at hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Amen. Kapatid, pag pinupuntahan ka ng ating mga kapatiran, Tid, balik ka na, hindi na kami galit. Saka na lang kapatid kasi pagod pa ako eh. Di wow. Di wow, ano? Bakit? Ang Panginoon Diyos, naisip mo ba? Bawat sandali, bawat oras, bawat minuto, hindi napapagod magbigay sa iyo ng hininga, lakas at buhay. Amen. Ano po? Mga kapatid, alam niyo po ba kung ano po yung simbahan? Sabi po ng speaker natin ng Friday, host the temple of Christ. Sabi natin, us. Host the church, us. Tayo po yung simbahan. Tayo po yung simbahan. Kayo yung pag-ugali nyo. Kung alis kayo, lahat ng simbahan na pupuntahan nyo, hindi magiging perfecto. Amen? Tayo po yung simbahan, kapatid. Kaya kapatid, tanggalin po natin yung pag-ugali natin hindi kalugod sa Panginoon. Tanggalin po natin yan at maging humble po tayo. Sabi po sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Maging humble ka sa harapan ng Panginoon at iaangat ka o kalulugdan ka niya. Mga kapatid, kung kaya mong magpakumbaba sa Panginoon, mas madali lang magpakumbaba sa kapwa at sa ating sarili. Amen po ba? At makakasunod tayo sa layunin ng Panginoon Diyos para sa ating buhay. Amen. Number 4 po, mabilis lang po tayo. Temptation. Tukso. Ang tukso po ay hindi pasang kasalanan yan. Pero pag pamuhay po natin sa ating buhay, magiging kasalanan po yan. Amen? Ang Panginoon Diyos, gusto niya, hatakin tayo sa kalooban niya. Pero ang gawa ng kaaway, gusto niya, bulungan ka, hatakin ka, hanapin yung kahinaan mo, para hatakin ka doon sa kalooban ng Panginoon. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Dumating ako upang bigyan ang tao ng buhay na ganap. Amen? Ang example ko po dun sa tukso na yan ay, kinabukasan po, meron tayong pagpupuri, pagsamba, pasalamat. Nung gabi, nabulungan ka ng kagawa ng kaaway. May 3 pelikula ngayon sa Netflix. Ang isang pelikula, 2 oras. Maganda, bago. Ikaw naman, nabuklat mo kay Netflix, maganda nga. Sinimulan mo ngayon, naaliw ka ngayon. Nakagising ka, 5 na. Napuyat ka. Hindi mo alam na may araw ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Isa po yan, tukso, nabulong ng kaaway, na sila pamuhay mo. Hindi niyo po ba alam na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Amen? May maganda po ang halimbawa rito. Yung ating Panginoon Diyos na tinukso po ng dyablo. 3 beses po siya tinukso. Unang tukso po sa kanya, makikita po natin sa Matthew chapter 4 verse 3. Sabi po sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ng Panginoon Diyos sa chapter 4 verse 4. Hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pangalawang tukso po sa kanya, Matthew chapter 4 verse 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, adila po siya sa temple pinamataas sa templo. Sabi po sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka rito. Sapagkat ayon sa kasulatan, utusan ng Diyos ang mga anghel
upang ikaw ikatan at alalayan, upang hindi tumama yung mga paa mo sa bato. Sabi po ng Panginoon natin sa verse 7, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Diyos. Yung pangatlong kan po sa kanya, yung pangatlong bulong po sa kanya ng kaaway ay sa Matthew chapter 4 verse 9, sabi po sa kanya, pinakita po sa kanya lahat ang kaharian, kabundukan. Ang lahat ng ito'y mapapa sa iyo, kung ikay luluhod at sasamba sa akin. Sinabi po ng Panginoon natin, lumayas ka, Satanas! Sa niyo po yun. Matthew chapter 4 verse 10. Lumayas ka, Satanas! Ang Panginoon Diyos lang aking sasambahin at ang aking paglilingkuran. Sabi po niya. Ang ibig ko sabihin po, Panginoon, ang ibig ko po sabihin mga kapatid, ang tukso, nilalabanan yan. Nilalabanan po kagaya po ginawa ni Jesus Christ. Hindi po yan, tinatakbuhan. Tukso, layuan mo ako. Kay rami ng winasak na tahanan. Marami talaga mawawasak ang tahanan kung tatakbuhan natin. Ang nilalabanan. Amen? Labanan natin yan. May pangako po ang Panginoon. Sabi po, ng pangako ng Panginoon, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you, except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Tagalog po, walang tuksong dumating sa iyo na hindi karaniwan sa iba. Ngunit tapat ng Diyos, hindi ka tutuksoy na higit pa sa iyo makakaya. Ang kalakip ng tukso ay pag-iwas upang makayanan ito. Kapatid, ang tukso, nilalabanan niya sa pamamagitan ng panalangin. Ipanalangin natin yung ating kahinaan at bibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng kalakasan sa ating buhay. Amen? Malalabanan natin ang tukso sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible na kung saan yung salita ng Diyos ang magiging inspirasyon natin sa ating buhay. Amen? Amen. Number 5 na po tayo. Ang panglima po na nakakadang sa purpose ng Panginoon, yung trials, yung pagsubok po. Ang pagsubok po ay kusang dumating sa atin yan. Hindi po natin pwede pamigay, ipahiram, o sabihin natin, Bruhan, sa'yo muna to. Mapira ka naman eh. Hindi po yun. ang tukso, ang trials po, kusang po natin yung dapat po natin harapin. Amen. Nung tayo po ay hindi pa mga Kristiyano, tayo po ay mga unbeliever pa, ang sabi po natin, pag may pagsubok na dumating sa ating buhay, pag hindi pa Kristiyano, batang tawagan, tol, pre, ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, parang mundo bilog. Di po ba? Hindi pa Kristiyano ganun. Pero nung Kristiyano tayo, ang dami natin katanungan. Panginoon, bakit kung kailan ako naglilingkod sa'yo? Bakit kung kailan binibigay kong oras sa'yo? Bakit kung kailan sumasamba ako tuwing Friday, pag linggo, nandito rin ako? Ang daming pagsubok na dumating sa aking buhay. Amen. Bakit ganun? Sabi mo sarili mo. Pero sabi po ng pangako ng Diyos, James chapter 1, verse 2, 3, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Ang sabi po dyan, magalak na tayo mga kapatid pag may mapagsubok na dumating sa ating buhay. Ito po yung nagpapatibay ng ating pananalig sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, hindi lang sa mga kabutihang bagay, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa magandang pagpapala, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Dapat magpasalamat po tayo pag may pagsubok na dumating sa ating buhay. Alam mo bakit? Kasi gusto ng Panginoon na maramdaman natin na siya ating sasandalan. Gusto ng Panginoon na siya ay nasa ating tabi. Ang gusto ng Panginoon, maramdaman natin na siya handang tumulong kahit sa anong oras. Dahil mahal niya tayo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Tumukukan po natin yung kwento ni Job. Si Job po ay isang tuwid na tao at lingkod ng Panginoon. Takot po siya magkasala sa Panginoon. Siya po ay binigyan po siya ng pagsubok na kung saan po ay nawala po yung kanyang 10 anak at yung kanyang mga ari. Hindi pa tapos po yung 10 sawok. Dumadating na isang pagsubok sa kanyang buhay. Pero ang sabi niya, makikita po natin sa pangako, sa Job chapter 1 verse 21, he said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. The Lord gave me what I had. The Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Ang sabi niya, ako'y hubad na lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Ako'y labas ding alis. Ang Panginoon Diyos ang nagbigay nito, ang Panginoon Diyos ang kukuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga pagsubok po dumating sa kanyang buhay, pinuri niya ang Panginoon Diyos. Amen? At ang lahat po ng pagpapala na nawala sa kanya, nadubli po yun. Mga kapatid, ang pagsubok po ay isa pong inspirasyon yan.
Ang pagsubok po ay isang ekspresyon sa ating buhay. Ang pagsubok po ay isang answered prayer. Answered prayer sa ating buhay. I-testify ko lang po. Nangyari po sa akin yan. Ang pagsubok po ay isang answered prayer. Sa amin po, ako lang po yung naging born again noong una. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa tahanang ito. Dito ko po nakilala ang tunay na buhay, tunay na katotohanan. Alam niyo bakit po? 2018, naging born again po ako. Marami pong trials na nangyari sa akin. Pero tuloy-tuloy lang po ako sa paglilingkod. Sabi po ng pamilya ko, kasal tayo dito sa relihiyong ito. Mga anak mo, binyag dito. Mga kapatid mo, binyag rito. Maging magulang mo, kasal dito. Tuloy-tuloy lang po ako. Pero dumating po yung pagsubok, 2023, nagkasakit po ang nanay namin. Diagnose po sa kanya, lymphoma cancer. Kailangan po i-chemotherapy ng 8 sunod, 8 session. Ang gagastusin po namin ay siguro po nasa 44,000 kada 3 weeks. Pero po sa patuloy natin paglilingkod at panalangin sa Panginoon Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya. Ang Panginoon Diyos po ang nag-provide. May ginamit po siyang ibang tao na naglilingkod din sa Kanya. Sabi po sa asawa ko, bakit magbabayad sa ospital na yan? Eh, meron naman libre. Kumuha ka ng papel at yung ospital na yan, siya din yung gagamot sa nanay mo. Prescribed po at yung 43,000 o 44,000, na libre po yung lymphoma. Yung chemotherapy para sa nanay ko, sa 8 session na yon. At ang nangyari po niyan, bukod po doon sa provision ng Panginoon na financial, yung pamilya ko po, yung spiritual nila, binago din ng Panginoon Diyos. Ngayon po, yung asawa ko born again. Yung anak ko kumakanta sa worship team. Yung kapatid ko, nag-preaching na rin po. Yung nanay ko, sumasamba na. Yun po, yung pagsubok na kung saan magiging answered prayer, yung ating mga panalangin. Huwag po natin takbuhan ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Amen. Amen. Parang natapos na po Conclusion na po tayo. Mga kapatid, bless God po. Salamat po sa buhay nyo. Kung naranasan nyo po ang ganitong pagsubok, o hanggang ngayon, naranasan nyo pa rin po. Salamat po sa buhay nyo kasi dahil po sapagkat patuloy po kayo sumasamba, patuloy po kayo nagpupuri, patuloy po kayo nagpapasalamat, sapagkat mo may layunin ang Panginoon Diyos sa buhay nyo, kung kaya na kayo naririto. Mga kapatid, marami po tayong plano sa buhay. Marami din po tayong pagsubok sa buhay. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon Diyos at alam niya po kung ano yung kabubuti para sa atin. Kapatid, perfecto ang plano ng Panginoon. Kung sa oras na ito, umiiyak ka dahil sa pagsubok na yan, bukas iiyak ka pa rin. Sapagkat mararamdaman mo yung pagpapala at himala na gagawin ng Diyos para sa buhay mo. Amen? Jeremiah 20:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you and hope in future. Sa Diyos lamang po, papuri pa salamat. God bless po sa ating lahat.